Hello mga ka-farmers. So kahapon hindi tayo nakapag-ship ng mga itlog dahil sobrang busy. So ngayon ko isi-ship yung itlog. So mamayang mga hapon or mamayang gabi pupunta ako dun sa LBC at ipapadala yung mga itlog. So ito, kukunin muna natin yung mga natitirang itlog dito para isabay na rin doon sa pagpapadala natin. Alright, so ito yung mga white leghorn natin. So ito sila mga ka-farmers. Meron pang itlog na 4. Ayan o. So kukunin natin yan dahil isasabay pa natin ito doon sa papadala natin. So huy, hawa diha pa dito. Pura dito. So patitingnan din natin yung rooster mga ka-farmers dahil baka papaluin na naman tayo niyan. So ito, meron akong nakuwang 4. So yun mga ka-farmers, meron na tayong nakolektang mga itlog. Babalutin na lang natin ito ng bubble wrap tsaka ilalagay sa Tupperware. So ang pag-handle pala ng mga itlog ay ilalagay sa Tupperware based sa LBC na guidelines na ilalagay daw sa box na Tupperware dahil kung karton lang ay baka mabasag yung mga itlog. So meron kasing nung nandun ako, nagtanong ako bakit ganun yung kanilang rules ay dahil meron daw nagreklamo dahil basag yung mga itlog dahil nilagay lang sa karton. So doon naman pagkarga niyan baka pinatungan ng mabigat kaya nabasag yung mga itlog. So kaya minabuti na nila na yung mga kliyente na magpapadala ay ilalagay doon sa Tupperware. So bumili ako, doon natin ilalagay. So additional expense din yun sa client or sa buyer natin. Mura lang naman yung Tupperware pero magagamit din nyo sa inyong tahanan kung in case mag-avail kayo ng mga itlog. Alright, so ngayon kukunin na natin yung mga itlog tapos babalutin ng bubble wrap. Alright. So ito yung mga itlog na nakolekta natin mga ka-farmers. Ito ay 6 days na ito yung nakolekta ng mga itlog. So yan yung mga itlog ng ating white leghorn. So 30 pirasong itlog lang yung order sa atin. Titingnan natin ito. So yung mga maliliit hindi na natin isasali or di kaya i-free na natin kung susobra man. Alright, so ito parang sobra lang naman. Meron tayong 37 na itlog. So baka i-free natin ito yung baso. Pero itong maliliit hindi na natin isasali dahil hindi na ito maganda sa kung ipapipisa pa natin. Although fertile ito pero maliliit kasi yung itlog. Wala naman problema kapag ay ipapisa natin yung maliit na itlog. Pero pagdating ng kung mabubuhay ito ay baka maliliit din yung mga manok or yung sisiw na lalabas. Pero sinubukan ko ito noon, kahit maliliit na itlog ay ayos pa rin yung mga manok. So pwede natin ito i-free na lang or tingnan natin. Alright, so ito yung nakolekta nating itlog. So ibabalot na natin ito ng bubble wrap tapos doon sa lalagyan ng Tupperware. So ito pala, meron pala tayong dalawang unit ng incubator na ginawa dito. So kaya hindi tayo makapag-vlog ng parate dahil nabibisi tayo dito. So ito 120 capacity, ito ring isa 120 capacity. So baka ngayong week ito kukunin. So puspusan ang paggawa natin dito para matapos na. So wirings na lang tapos pintuan dito sa harap yung kulang dito. Alright, so yun.
So ito na mga ka-farmers yung itlog. So dalawang layer yon dito sa ilalim, meron din. So ito, nilagyan natin ng tray, tapos tatakpan lang natin ito ng tray dito para hindi maalog-alog yung mga itlog kapag ibibiyahe. So meron pang isa extra, siguro ilalagay na lang natin dito sa gilid. Lalagyan natin yan ng foam para hindi mabasag. So tatakpan ito. Yan. Tapos lalagyan ng foam dito para ma-press siya sa loob. Tapos tatakpan at ready for delivery nito. So mamaya siguro mga 1 hour from now bibiyahin ako pa Dumaguete para doon na ipapadala ito. Alright, so medyo mabigat mga ka-farmers. Yan o. Siguro 2 kilo yata or 3 kilo ito. So try nating timbangin mamaya. Alright, so babalutin ko na ito doon sa LBC mga ka-farmers. Kapag dating ito na yung magsisilbing box ng ipapadala. So hindi na ito lalagyan ng box, ito na lang. Tapos ay masking tape lang ito ng mabuti para hindi mabuksan. Tapos lalagyan ng fertile eggs or eggs dito sa mga doon sa masking tape para malaman na fertile eggs ito na handle with care talaga yung magdadala. Alright, so yan. So ito na mga ka-farmers, natakpan na natin. Ito yung laman sa loob. So naglagay tayo ng foam dito. Yan. Tapos naglagay ng karton para hindi ma-push up yung mga itlog at hindi maalog-alog. Tapos mahigpit yung pagkalagay natin. So yan o. Hindi na yan maalog sa loob. So yan o. Kagandahan dito sa Tupperware na to, makikita natin sa loob. Yan, kapag may hindi naman ito mababasag, for example lang kung mayroong basag, makikita natin may tubig sa loob. Pero ito, hindi naman, matibay naman itong Tupperware na ito. Alright, so itong isa, hindi natin sinama na dahil maganda naman yung quality ng shell niya. Problema lang dito is hindi siya maganda yung form ng kanyang pagkaitlog. So parang may yupi dito sa gilid. So wala ito. May similya man pero pang-ulam na natin ito. Alright, yan o, may yupi. Yan o, sa gilid. Alright. So yun lamang dito sa video na ito. Mamaya i-update ko kayo kung pupunta na ako doon sa syudad. Bibiyahe pa ako ng mga 30 to 40 minutes papunta doon sa syudad. Tapos ipapa-LBC na natin ito. So yun, samahan nyo pa rin ako. Let's go! Tupperware guys.